Christmas, Father. Parang ayaw nyo na pong bumati ng Merry Christmas. In our liturgical calendar, today ends the Christmas season. At sa ating tingin, mga minamahal na mga kapatid, bakit nga ba mahalaga na ipagdiwang natin ang pagbibinyag sa Panginoon? Bago ko po paumpisahan ang aking homilya ngayong gabing ito, magkakaroon lamang po ako ng survey. Taasan lang po tayo ng kamay para makita natin ano nga ba ang mas matimbang. Sino po ang nagsasabi dito na kailangang binyagan si Jesus? Taas po ang kamay. Yung iba po medyo Sino naman po ang nagsasabi dito na hindi na kailangang binyagan si Jesus? Ano po yung iba? Tambay. Mga walang paninindigan. Kaya nga po mga minamahal na mga kapatid, kung titingnan natin at ating titimbangin, si Jesus ay hindi na kailangang binyagan dahil si Jesus ay Diyos. Bakit nga ba nagpapabinyag? Nagpapabinyag kasi binubura yung original sin. Tinatanggal yung orinahal na kasalanan. Kaya tayo binibinyagan kasi tinatanggal yung kasalanang mana natin kay Eva at Adan. At kapag tayo bininyagan, tayo pa rin ay merong tinatawag na tendency to sin o sa theological term, concupiscence. Ulitin nyo nga po. Concupiscence. Tendency to sin. Kaya po tayo, pagkatapos ng binyag at habang tayo lumalaki, nagkakasala pa rin tayo because of that concupiscence. Pero kung titingnan natin mga minamahal na mga kapatid, si Jesus, bakit kaya siya nagpabinyag? Gayong siya na ay anak ng Diyos, siya ay Diyos, at siya ang grasya. Bakit kailangan pang dumaan ni Jesus sa pagbibinyag? Dalawang bagay po ang ating pagtuunan ng pansin. Si Jesus ay nagpabinyag sa Ilog Jordan upang ipahayag ang kaniyang ugnayan sa Diyos Ama. Kaya nga pagkatapos binyagan ni Jesus, merong tinig mula sa langit na nagsabing, "You are my beloved Son, with you I am well pleased." Ang pagbibinyag kay Jesus ay pagpapahayag na si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay anak ng Diyos Ama. Kaya nga, ito yung unang dahilan. Yung ikalawang dahilan, si Jesus ay nagpabinyag kay Juan upang iparamdam niya sa atin na siya ay nakikiisa sa ating pinagdaraanan. Si Jesus nakipila dun sa binyagan kay Juan. Kaya si Juan nagulat. Anong sabi ni Juan? Hindi ako karapat dapat magkalag ng sandalyas ng kanyang panyapak. Si Jesus ay nagpabinyag dahil gusto niyang makiisa sa buhay ng tao. At hindi po ba ito ang Pasko? Ang Pasko ay ang pagbaba ng Diyos sa piling natin, pagsama sa atin ng Diyos, pananatili ng Diyos sa gitna natin. Si Jesus ay nagpabinyag upang makiisa sa pinagdaraanan ng tao. Si Jesus ay nagpabinyag upang ipakita na siya man ay daraan sa pagiging tao. At sa pagpila ni Kristo sa binyagan ni Juan, sinabi ni Kristo siguro, ito ang tunay na pagiging tao, taong-tao, tunay na tao. Kaya nga, sa pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, nagkaroon tayo ng tunay na huwaran, tunay na gagayahan, tunay na tutularan ng pagpapakatao. Walang iba kundi si Kristo. Kung babalikan natin, ang salitang binyag po ay mula sa salitang Griego na baptisen, na ang ibig sabihin ay immersion.
Kaya po yung sa ibang simbahan, yung kanilang baptismal font ay swimming pool dahil inilulubog doon yung bata. Tayo po, ito na lang baptismal font, binubuhusan na lang ang bata. Pag sinabing immersion, paglubog, pagsawsaw, o kaya naman ay paglubog. Pero meron po akong nakita na isang magandang salita sa Tagalog na pwede nating gamitin sa pagninilay ngayong gabing ito. Ang salitang immersion ay nangangahulugan ding pagbabad. Pagbabad. Siguro bumalik tayo nung tayo mga high school at mga college pa. Nung tayo ay mga high school at college pa, meron curriculum sa ating pag-aaral na tinatawag na immersion exposure or immersion program, kung saan tayo ay pupunta doon sa mga lugar na mga urban poor and rural poor para maranasan natin yung buhay nila doon. At nung ako po ay nag-aaral pa, si Father Ega po ang aking formator noon. Si Father Ega po ay inassign ako sa isang urban poor experience para sa aking immersion. At pagpunta ko po doon, I am taken away from my comfort zone. Dinala ko sa ibang mundo. At doon po, naranasan ko na makatira sa mga bahay ng mga mahihirap. At kapag gabi po ako'y pumipikit, iniisip ko para akong nasa hotel. Kasi ang naririnig ko, lagaslas ng tubig, parang malapit sa resort. Pero kapag dumilat ako at dumungaw ako sa bintana, ang makikita ko po, estero ng basura. Doon po ako pinadala ni Father Ega. Kaya nga po kung titingnan natin, pagbabad sa buhay ng mga tao. At ito ang ginawa ni Jesus. Si Jesus, hindi lamang nakiisa, pero si Jesus ay bumabad sa buhay ng bawat isa. Si Jesus ay patuloy na bumababad sa buhay ko, sa buhay mo at sa buhay nating lahat. At ito yung immersion, ito yung binyag. Nung si Jesus ay bininyagan sa Ilog Jordan, dito nag-umpisa ang kanyang misyon ng pagbabad. Dito nag-umpisa ang kanyang misyon na pakikipamuhay sa mga tao, makita at maramdaman ang kanilang pinagdaraanan. Kaso yung iba sa atin, marunong ang bumabad, pero hindi sa buhay ng iba, bumababad sa tsismisan. Magkaiba po yun. Kaya sana bumabad tayo sa buhay ng ibang tao para maramdaman natin yung pinagdaraanan nila. What is your immersion experience in your day-to-day life? Baka sa ating loob ng ating pamilya, meron tayong kapamilya na kailangan nating babaran ng ating atensyon, bigyan ng ating oras at pagkalinga, bigyan ng oras ng pagbabad upang siya ay mapakinggan. Pagbabad. Nung si Jesus po ay sinasabi sa ating ebanghelyo, Jesus also had been baptized and was praying. Nagdarasal daw po si Jesus. Kapag tayo ay bininyagan, tayo ay nagkakaroon ng character. At yung character na ito ay indelible mark sa ating sarili. Ibig sabihin, hindi na yun matatanggal kahit kailan pa. Pag sinabing indelible, ayun ay nakadikit na, nakalanit na sa ating kaluluwa. At ano po yun? After we have been baptized, we become adopted children of God. Sabihin mo nga sa sarili mo, I am a child of God. Tayo ay mga anak ng Diyos. At sana, kung tayo ay anak ng Diyos, matuto tayo kay Jesus na bumabad. Bumabad sa pananalangin. Bumabad sa pagdarasal. Bumabad sa pakikinig
sa Diyos. Upang sa wakas ng ating buhay, masabi rin sa atin ng Diyos Ama, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Naalala ko po yung mga madre sa Pink Sisters sa Tagaytay, kung saan ako nag-aral. Malapit po yung monasteryo ng mga madre doon. At habang pinagmamasdan ko po yung mga madre sa pang-araw-araw nilang misa, nakikita ko po yung mga madre doon kahit 75 years old na at matatanda na, ang gaganda pa rin nung mga madre. At minsan nagkaroon po ako ng experience na makausap sila. At tinanong ko po yung mga madre, Sister, what is your secret? Because you are still beautiful and young. Hindi ko lang po madiretso yung tanong ko, Sister, anong skincare routine nyo po? Alam nyo po ang sagot lang ng mga madre? Prayer. Panalangin. Ganun po pala yung taong bumababad. Yung taong bumababad, nagiging kamukha niya yung kanyang binababaran. Yung taong laging bumababad, nagiging kamukha niya yung lagi niyang kasama. Kaya sana, bumabad tayo sa panalangin para maging kamukha natin si Kristo. Tingnan niyo po yung mga taong in love, yung mga tao na matagal nang magkasama at mag-asawa. Sabi nung iba, nagiging magkamukha na kayo kasi kayo yung laging magkasama. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo ngayon, sino bang kamukhanan? Si Jesus ba? Sana ang nagiging kamukha natin, si Kristo. Kasi bumababad tayo sa pagdarasal. Kapag iba na ang nagiging kamukha natin, baka mali na ang ating binababaran. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, sa ating buhay Kristiyano, tayo ay bininyagan, tayo ay naging anak ng Diyos, kaya marapat lamang na tayo ay bumabad. Bumabad sa pananalangin, makipag-ugnayan sa Diyos at makiisa sa misyon ni Jesus. Mga minamahal na mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili, kanino nga ba ako bumababad? Baka kaya sasabihin ng mga nanay natin, ikaw, cellphone ka ng cellphone, kaya mukha ka ng Facebook. Cellphone ka ng cellphone, kaya dun ka na lang bumababad. Saan nga ba nauubos ang oras natin? Kung saan natin inilalagay yung pagbabad ng ating oras, doon tayo mas nagiging kamukha natin. Kaya nga, saan ba tayo nagbababad? Sana maging parte ng ating pagbababad ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Upang sa gayon, sa bawat yugto ng ating buhay, maging kamukha natin si Jesus na bumabad sa ating buhay at naging parte ng ating pagkatao at kasaysayan. Tumahimik tayo sandali at pakinggan natin ang ating sarili. Tanungin natin ang ating sarili. Sana ngayong taon, kay Jesus ako bumabad at magbigay ng oras at panahon.